Para po sa devotion natin patungkol sa sex and addiction. Yung porneia po na tinatalakay natin sa Biblia, ito po ay maraming uri ng sexual immorality. Kaya po tayo, no, marami sa atin, iba-iba lang yung intensity ng mga tukso, no? Pero yung iba sa atin natutokso sa babae, yung iba sa atin sa lalaki, yung iba sa atin sa pornography, yung iba sa atin I don't know yung sitwasyon ng bawat isa, no? Pwedeng natutokso ka sa babae at lalaki. Iba yung yung kasalanan eh. Talagang very creative. Yung disenyo ng Diyos, male and female within the boundary of marriage. Pero yung kasalanan creative. Kagaya nga nun sa devotion natin nung nakaraan, no, sa Leviticus chapter 18, yung tao nakikipag-sexual relationship sa lahat na eh. Hanggang sa hayop, ginagawa nila. At take note, nakasulat yun sa Bible mismo. No? Hindi ko yan inimbento, hindi mo yan nakikita kung saan lang. Sa Bible mismo kasi alam ng Diyos kung gaano ka-corrupt yung tao na to the point na pati sa hayop makikipag-sex yan. No? Ganun ka-pervert yung tao. Ganun yung propensity nila na gumawa ng kasalanan. At yun nga yung ginagawa nila sa lupain ng Kanaan. Kaya galit na galit yung Diyos sa kanila, pinalaya sila doon sa lupain ng Kanaan at ipinalit yung bayan ng Israel. Now, dito po sa devotion natin patungkol sa sex and addiction, lalo na sa mga kabataan, no? Iba talaga yung mga kabataan, naglalagablab nag-aapoy Now, sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, si Timoteo po ay kabataan din, no? Sabi ni Paul sa kanya, yung kanyang discipler, flee the evil desires of youth. Layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan. Yung kabataan kasi yung pinakamapusok sa lahat. Sabi dito, takasan mo yung ganyang klase ng desire na masyadong mainit. At yung hindi lang basta mainit, gusto mo pang isagawa yung iyong mga desires. So sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, you flee. Tumakas ka sa ganyang klase ng pagnanasa. Now, sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 12 to 14, therefore, do not let sin reign in your mortal body. Hindi po natin hinahayaan yung kasalanan ang siyang maghari sa ating katawan, so that you will obey its evil desires. Again, yung katawan natin, yung desire ng katawan natin, talagang mahalay, mapagnasa. Kaya sinasabi rito, huwag mong hayaan na yung kasalanan ng maghari sa iyong katawan upang sundin mo yung kanyang pagnanasa. Sa Tagalog po, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Verse 13, do not offer any part of yourself to sin. Huwag mo daw ibigay ang kahit anong parte ng katawan mo sa kasalanan as an instrument of wickedness, bilang instrumento ng kasamaan, but rather offer yourselves to God. Mga kapatid, yan po ang dapat natin gawin ngayong araw mismo, no? Ngayong mga oras na ito. Ipanalangin natin, Lord, I offer myself to you. I don't want to present myself to this person para magkasala. Ayokong i-offer yung sarili ko dito sa... Alam niyo po, kapag gumawa tayo ng kasalanan, let's say sexual relationship sa isang tao na hindi naman dapat, hindi lang naman ikaw yung napapasama Ikaw rin mismo o tayo rin mismo nagiging instrumento ng kasamaan para dun sa tao na yun. So sila nagiging instrumento ng kasamaan para sa atin, pero at the same time tayo rin nagiging instrumento ng kasamaan para sa kanila. At ito po yung masasabi natin na isang application nito sa verse na ito, no, verse 13. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Sa halip, sabi rito, offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. Ialay natin ang buhay natin, hindi sa paggawa ng masama, kundi sa Diyos. And offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ialay daw po natin yung ating mga buhay bilang instrumento ng kabanalan, mabubuting gawa.
For sin shall no longer be your master. Again, yung addiction po, ito po yung pang-aalipin sa atin. Alam niyo po, pag na-addict ka, halimbawa sa pornography, I know that, alam ko yan, no? Nung, lalo-lalo na kabataan ko, naalala ko, nung high school ako, talagang addictive talaga yung pornography. Hindi mo maiwasan hanggat whenever you have the chance, hindi mo mapigilan yung sarili mo manood ng porn.